Reading from John 13:33 to 36, mga kapatid. Ito pong sabi. John 13:33 to 36, and it says, "Like children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me, and as I said unto the Jews, whither I go, ye cannot come. Now I say to you, a new commandment I give unto you, that ye love one another, and I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciple, if ye love one another." And last verse, Simon Peter said unto him, "Lord, whither thou goest?" Jesus answered him, "Whither I go, thou cannot follow me now, but thou shalt follow me afterwards." Bago po kayo po, sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay dakila. Please be seated, mga kapatid. Welcome sa tahanan ng ating Panginoon, the Christians serving together. Ang mga Kristiyano po na dapat pong maglingkod, magkasama at nagkakaisa. Ang aking pong preaching ngayon, mga kapatid, the title is Christians Serve Together. Of course, the aim of this preaching, mga kapatid, is to show that Christians are servants for Christ's sake. Na tayo po, mga kapatid, lahat ay likha o lingkod ng Panginoon alang-alang kay Kristo. At upang ito'y isalarawan, mga kapatid, na ang mga mananampalataya ay mga lingkod alang-alang kay Kristo, ay dapat malaman natin, mga kapatid, anong ibig sabihin ng lingkod. What is a servant? If we think of the characteristic of a servant, mga kapatid, he has no will of his own. Ang isa pong tao o utusan or alipin or lingkod ay wala po siyang sariling will, kundi yung will niya ay depende sa kanyang amo. He must do what his master wants or suffer punishment. Siya po ay naghihintay lang kung anong gusto ng kanyang amo. O dili kaya hindi siya susunod, siya po ay parurusahan. He will never get rich, nor he become famous or have a reputation of his own. Hindi siya taong kilala kasi siya po ay may amo at siya ay lingkod lang. Kaya yung kanyang amo marahil ang mas kilala kumpara dun sa lingkod. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Now, gusto ko lang pong paliwanag sa inyo, when we talk about servants, we are talking of what a servant looks like. Hindi po siya yung gagawa ka ng isang klase ng lingkod na ayon sa iyong gusto. Kundi what is really a servant? Ang servant wala pong reputation. Hindi siya kilala. Wala siyang will sa kanyang sarili. At ang sabi po rito, he receives little or no pay. Siya po marahil nakakatanggap ng bayad at minsan di pa nga binabayaran. He often does the dirty menial labor, the work. Siya po'y gumagawa ng mga maliliit na bagay at mahihirap na bagay, mga kapatid, na hindi ginagawa ng kanyang amo. He lives to please his master. So yan po, mga kapatid, kung gusto mong pag-aralan yung talagang what is a servant, ito po ang ibig sabihin ito, to make life comfortable for his boss or for his master, while he himself may live a life of discomfort. So, pagka tayo raw po ay lingkod, mga kapatid, ay ganyan po ang kalagayan ng servants. Now, why we are called to be servants? Ayan po. Bakit raw tayo tinawag ng mga lingkod ng ating Panginoon? Dahil sabi nga, we are servants serving together for the sake of Christ. Why then are we called servants? Because number one, Jesus was first the servant. Siya po ang unang lingkod.
He emptied Himself. Kanya pong hinubad ang kanyang pagiging Diyos, taking the form of a servant, and was humbled, obedient. First, in Philippians 2:5-8, He left His divine powers to become not only a human being, but a servant. Hindi lang po siya naging tao, siya po'y naging tao na lingkod ng Diyos. Naglingkod sa kapwa niya tao. He left His divine powers to become not only a human being, but a servant. Now dito po natin, it's rather disturbing idea, mga kapatid, when Jesus Christ washed the feet of His disciples. Naalala nyo ba? In the book of John 13, 2-13, hinugasan po ni Kristo yung paa ng kanyang mga alagad. Sa totoo lang, ito po ang pinakamababa na trabaho ng isang alipin at isang lingkod. Ginawa po ito ni Lord. Ginawa niya po ito, at as far as this was in fact to people too dirty, and this task, mga kapatid, belongs to the lowest household servant. And yet Christ, mga kapatid, did it, but nothing was too dirty, nothing was too lowly for Jesus to do. Hindi po mababa ito kay Lord, bagamat mababa sa ating tingin, hindi po ito walang silbi, mga kapatid, dahil ginawa ito ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. He washed the feet of His disciples, and He always helped others. Siya po'y palaging tumutulong sa kanyang kapwa. Whenever people ask Him, whenever He happened to be, kung asan man siya naroon, siya po'y naroon, naglilingkod siya. He had no time for His own. Wala po siyang oras sa kanyang sarili. He was completely at the disposal of other people. Yung oras niya, mga kapatid, ay depende dun sa oras ng kanyang kapwa. And He claimed time from Himself only to pray. Napakaganda po ng halimbawa ng Lord. Nung siya po ay kumuha ng oras, hindi po ito para sa kanyang sarili, kundi para pa ito'y manalangin. Manalangin, mga kapatid, sa Diyos. Dahil si Kristo naging tao, siya po'y ating example na prayer warrior. Kaya wala po sa ating pwedeng maging Kristiyano, hindi po nananalangin sa ating Diyos na buhay. Secondly, Jesus commanded us to be servants after washing the disciples' feet. Una, siya po ay lingkod, He is servant. So tayo po ay tama lang maging servant. Pangalawa, hindi niya ito inutos sa atin, na inutos niya na lang matapos niya po hugasan yung paa ng kanyang mga alagad. After washing the disciples' feet, He told them, I have given you an example that you should do as I have done to you. John 13:15. Kung paano ko hinugasan ang paa ng aking mga alagad, gawin din raw natin. And clap of praise once again, mga kapatid. Sinabi po ng Lord yan. Sinabi ni Christ yan. He called us to deny ourselves. Tanggihan raw natin ang ating sarili. Mark 8:34-37. Siguro sinasabi po ng ilan dito, ano ba to, Christianity pa ba pinipreach mo, Pastor? This is old-fashioned Christian teaching. Hindi po ako na gumagamit, mga kapatid, ng mga makabagong mga lingwahe. Ito po ay parehong sitas na ginamit nung unang panahon at hanggang sa panahon ngayon, buhay na buhay, ang katuruan ng ating Panginoon. At sinabi po rito, He called us to deny ourselves, Mark 8:34-37. Ano ba po nilalaman nitong Marcos 8:34-37? Sabi po rito, sino mang tao ang ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron pong kondisyon. Kung tayo po ay susunod sa Lord, kung tayo po ay gusto natin makilala pa ang ating Panginoon at gusto natin siyang sundin, mga kapatid, ang sabi rito, tanggihan raw natin ang ating sarili. Mayroon po akong mga naririnig-rinig, mga kapatid, mga manggagawa raw sila ng Panginoon, pero hindi lang nila nagustuhan yung pamamalakad,
unang-una po silang nagbibitiw. At sa aking pananaw, napakaraming ganyang mga tao. Kulang na kulang pa rin talaga ang pagtanggi natin sa ating sarili. Tayo pa rin ang gusto nating masunod. Pero kung gusto natin ang Panginoon na masunod, ay sundin natin siya. Tanggihan natin ating sarili. Pasanin natin ang ating krus. At ang sabi rito, saka ka sumunod kay Kristo. Ang sabi po rito mga kapatid, verse 36, sapagkat ano ang pakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Nakalulungkot mga kapatid, napakaraming akong nakikitang mga taong ganyan na akala nila sila'y nasa tamang lugar. Akala nila sila'y napakaayos na dahil sila po ay nagtamasa. Meron po akala ang tao na pagka siya ay ang tawag dito, naging mariwasa ang kanyang buhay, ito po'y otomatiko na punas at approval ng Diyos. Hindi po totoo yan. Huwag po kayong basta-bastang mag-iisip ng ganyan. Dati wala ako, ngayon meron na ako. Salamat sa Diyos. Hindi po otomatiko na ang Diyos ang nag-aprubahan nun. Mga kapatid, kasi kung ganyan ang isip ng tao, di lahat po ng mga taong mayayaman, papunta na lahat sila sa langit. Kasi mayaman sila eh. Hindi sila naghihirap eh. Nagtatamasa sila eh. Hindi po ganun. Kasi mga kapatid, tingnan natin sa ibang mga lugar. Sila po'y mayayaman, nasa kanilang mga langis, mga kapatid, hanggang ngayon ay binibili pa po ng ibang bansa. Mayaman po sila. Pero ang tanong, takot ba sila sa tunay na Diyos? Sila ba'y may tunay na Diyos na pinaglilingkuran tulad natin? Di ba hindi? Pero mayaman sila. So wag po tayong mabubulag. Wag mo sasabihin, dati ako wala, ngayon meron. Ang Diyos sumasa akin. Huwag kang magsalita ng tapos mga kapatid. Hindi ganyan ang pamantayan para malaman ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay kung ika'y maging lingkod ng ating Panginoon. Tumanggi ka sa iyong sarili, ang sinusunod mo, hindi sarili mo, sinusunod mo ang Panginoon. Na Diyos na naging tao, namatay sa krus, nagpakita ng goodness niya sa tao para tayo lahat maligtas. At sana lahat kayo narito, naranasan nyo na ito. Alam nyo mga kapatid, napakaganda na kapag ang moment ng pagsamba at pagpupuri, naramdaman mo ang presensya ng Lord, nagsasalita ka ng iba't ibang wika. Dito sa church na to, wala pong pipigil sa inyo magsalita ng iba't ibang wika. Wika ni Pablo, siya raw po sa lahat ay higit na nagsasalita ng iba't ibang wika. Amen? Si Pablo po, na isang Pariseo, naging mananampalatayang Kristiyano, napuspos ng banal na Espiritu, nagsasalita siya ng iba't ibang wika. Hindi niya pinapagkait yun. Inamin niya. At ang sabi niya, 1 Corinthians 14, hindi dapat natin pigilan yung mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika. Bakit mo pipigilan yung taong nagsasalita ng iba't ibang wika sa pag-worship sa Panginoon? Nararamdaman niya na napupuspos siya ng banal na Espiritu. Kaya otomatiko, nagsasalita siya ng iba't ibang wika. Pinuspos siya ng banal na Espiritu. At yan po ang importante sa church. If the church is filled with the Holy Spirit, that's the most important thing in coming to church. Pinapatunayan lang na kasama natin siya. And what's coming to church without the presence of God? Hallelujah. Yun po ang importante. Kaya tayo nasa church, naroon ang presensya niya. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. Hallelujah. Praise God. He called us to love our neighbor as ourselves. To put other people first. Kaya nga mga kapatid, meron ang sabi po rito ng Bible, sapagkat ano ang kapakinabangan ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan, mapapahamak naman ang kanyang buhay.
At meron po tayong mga ganyang kaso ngayon, mga kapatid. Ilan-ilan pong bilyon, mga kapatid, na mga pera ang nagkalat, mga kapatid. Hindi naman mapaliwanag kung saan ang galing. At napunta raw yata sa Pogo, napunta sa ganito ganyan, hanggang malaman-laman itong mayor po, ka-schoolmate pa po ng pastor ninyo. Ka-schoolmate ko po si Sherwin po. Pareho po kami ng eskwela namin, mga kapatid, noong high school. Praise God. Ito pala si hindi lumaki sa farm. No? Lumaki pala dyan sa Grace Christian. Diyan po, hindi po sa farm nakatira, mga kapatid. Nag-aral, grade 1, grade 2, grade 3. So, wala pong sikreto, mga kapatid, na hindi po mahahayag, mga kapatid. Kaya, kung tayo'y may takot sa Diyos, mga kapatid, mabuhay na lang tayo ng tapat sa Panginoon. No? Wala kang dapat ikubli dahil natural lang yung buhay. Praise God. Maging servant na lang tayo ng ating Panginoon. He called us to love our neighbors as ourselves and to put other people first, to show compassion, magkaroon po ng awa sa ating kapwa, and do acts of love just as the Good Samaritan. Alam niyo, mga kapatid, kung alam niyo po, habang nagkakaroon po ng pag-aayos ng daanan dito sa atin, ito po'y dapat dati pa po ginawa. Nung tayo po'y bumili ng lupa dito, kasama po sa obligasyon na nagbenta sa atin ang mag-provide ng right of way sa atin. Pero yung right of way natin na dapat dito sa kabila, dito po yung right of way natin sa kabila, hindi dyan, dun. Kunwari, ito yung gate natin, dito. Pero ang ginawa, linagay tayo lahat sa isang lugar doon. Kaya, ngayon, nung inaayos, pati tayo hindi naman makapasok ngayon. Pero, ako po nagpapasalamat sa Lord dahil ang Panginoon ay mabuti. Na bagamat marami po tayong mga usapin na dinaanan para maayos po lahat yan, ngayon po ay naaayos na ng mainam. So, humihingi po ako ng inyong pasensya dahil yung pong mga sasakyan na hindi po makapasok, siguro ay tayo na lang magtiyagaan ng konti. Pag naayos naman po yan, maganda na yung daanan, lahat na po ay pati truck makakapasok na po dyan sa ating pong lugar. Praise God. So, glory to glory. No? Glory to glory. Nagsimula ng simple, pero ang Diyos may planong maganda sa hulihan. At sinisave niya yung maganda dun sa dulo. Praise God. So makita natin dito na gusto ng ating Panginoon magpakita raw tayo ng awa at pagmamahal sa ating mga kapitbahay. Yung ating pong panukala na paparadahin ng kahit libre ng isang buwan yung ating mga kapitbahay, hindi naman po pagpaparada lang ang gusto nating ihandog sa kanila. Ang gusto nating ihandog sa kanila ay pag-ibig ng Panginoon. Na bagamat may problema rito, wala kayong paradahan, sige dito na lang kayo. Muna pumarada. Kahit na ito'y paradahan lang talaga para sa mga mananampalataya ng church na to. Ang gusto talaga natin ay maramdaman nila ang pag-ibig ng Lord, right? Kahit na sinabi natin yon, hindi nila naunawaan. Kaya naniniwala ako na kailangan mapagwagian pa natin ang mga pagsusubok para tayo maunawaan ng ating mga kapitbahay na wala pong gusto ang ating church kundi maramdaman lahat nila ng pag-ibig ng Panginoon para sa kanila, hindi lang para sa atin. Hallelujah! Sabi pa kasi mga kapatid dito, tulad nung mabuting Samaritano, go on and do likewise. Nung nakita mga kapatid nung tao, itong halos patay na sa tabing daanan, hindi niya pinansin. Sabi niya, ako'y maaabala sa aking pupuntahan. Lumakad siya sa kabilang daanan. Hindi niya tinulungan ang taong nangangailangan. Pero sinong tumulong dito? The Good Samaritan. Hindi lang niya tinulungan, dinala niya pa sa isang lugar para ito'y makapagpahinga at para gumaling na ng lubusan.
At ang sabi niya doon sa inn, na kung saan doon muna nagpahinga yung tao na bugbog sarado at kailangan ng matinding pagpapagaling, kung ano pa ang kailangan, babayaran ko pa. The Good Samaritan. Ang sabi po rito, Luke 10:37, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Yan po ang trabaho natin, mga lingkod ng ating Panginoon. Yung matupad natin yung dapat natin gawin. Tulungan ang ating kapwa. Alalayan sila sa panahon ng kanilang pangangailangan. Thirdly, we serve for Jesus' sake. Bakit tayo maglilingkod? Una, si Jesus naglingkod. Pangalawa, inutusan niya tayo maglingkod. Pero ikatatlo, sabi rito, naglilingkod tayo lahat, hindi lang po ilan lahat tayo maglilingkod sa Lord. Alang-alang sa Kanya. We do not earn God's approval by serving others. Ito po malinaw Huwag po kayong magkakamali. Hindi, maglilingkod kami para maaprubahan kami ng ating Panginoon. Tanggap kami ni Lord. Hindi po. Kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoon is not for His approval. Rather, we serve others because God first loved us. And because Jesus died for us, we learn to serve Him. Namatay siya sa atin. Yung cross, mga kapatid, yun po ang napakagandang ginawa ng Lord sa atin. Kaya tayo may kapatawaran. Kaya tayo may kaayusan. At yung kahihiyan na ating mga nagawang mga kasalanan, binura ng Lord ang kanyang ginamit, yung krus. Yung kanyang dugo na banal. Binalot niya tayo. Nilinis niya tayo. We are cleansed by the blood of the Lord that He shed on the cross of Calvary. Mga kapatid, at sasabihin natin, totoo, importante sa atin si Kristo, pero naramdaman natin yung pag-ibig ni Kristo nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Wala ka na makikitang ibang anyo na hihigit pa ron. Dahil nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kasalanan po natin ang kanyang daladala. Wala po siya ni isang kasalanang daladala. Kasalanan po natin, naatang lahat sa Kanya. Siya ang nagbayad ng ating mga utang. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya kung tayo man ay maging lingkod niya sa bandang huli, sino tayo para humindi? Samantalang ginawa niya lahat para sa atin lahat. Kaya ka nakakaawit ng awit ng the goodness of God. Kaya ka nakakaawit ng mga awit na nakapupuri ka sa Lord dahil talaga naman siyang kapuri-puri. At kaya ka narito dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Na hindi po nawawala ang pangangaral natin doon. Cross, hindi po nawawala. May cross po tayo sa labas hindi po natin yan anyo para sambahin, hindi. Pero importante po yan. Maalala natin na yung krus na yan ay naging simbolo na kung saan doon po binigay ng Lord ang kanyang buhay. Ang kagandahan lang sa Lord ito, siya'y namatay, siya'y inilibing, pero binuhay naman niya yung sarili niya sa ikatatlong araw. Kaya ang ating pananalig, buhay, hindi patay. Kaya mga kapatid, tama lang mga kapatid na siya'y paglingkuran natin. Kung ang tao, babayaran lang tayo ng ilang mga libong piso para sabihin tayo ay magtatrabaho, pumapayag tayo. Sa Panginoon pa na ginawa lahat para sa atin. So we are servants of Christ's sake. Alang-alang kay Kristo, tayo po'y lahat naging lingkod. We do know that whatever we do for the least of His brothers, we are doing it for Christ. Sabi nga po sa Mateo 25:40, ginawa mo yan sa pinakamaliit kong mga kapatid. Sabi ni Kristo, ay atin na pong ginawa ang mabuting bagay na yan sa Kanya mismo. Binisita mo yung mga nakakulong.
Yung mga may sakit binisita natin, pinag-pray mo yung mga dapat ipag-pray. Naglingkod ka. Sa mga maliliit, ay ginawa mo na rin ito sa ating Panginoon. How can we show Jesus how much we love Him? Paano ko ipapakita na mahal ko ikaw, Panginoon, sa pag-awit, sa pagpunta sa church, sa pagbibigay ng aking ikapo? Simply by serving Him. Ipakita natin sa Kanya ang ating pagmamahal. Hindi sasabihin natin, I love you, Lord, na basta-basta sinasabi sa ating pananalita, kundi sa ating mga gawa, paglingkuran natin siya. Lahat. Hallelujah. So, kanina po, yung dito makita natin na tinanong po yung why we are called to be servant. Ikalawa, ano raw po dapat ang gagawin kung tayo servant na? Kasi malinaw na po dapat tayo maging lingkod ng Lord. Una siya, lingkod ng Panginoon. Panginoon natin, lingkod. So tayo naging lingkod na rin. Tapos nung naglingkod siya sa mga alagad niya, sabi niya maglingkod din tayo tulad niya. At pangatlo, dito makita natin na tayo po'y lingkod ng Lord alang-alang kay Kristo. Sa Kanya nang ginawa dati sa atin. Here, ano raw po ang dapat gawin ng servants? Servants should not lose heart. Huwag raw po tayong susuko, titigil sa pagiging lingkod ng Lord. Hindi pwede natin sabihin, dati, naglingkod ako sa Lord. Ang tanong ngayon, ang ginagawa mo? Kailangan kung tayo raw ilingkod ng Lord, do not lose heart. Huwag kang mawawalan ng lakas ng loob. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ating Panginoon. We must keep on commending ourselves to every man's conscience. 2 Corinthians 4:2. Habang buhay ka, tinatagubilin mo yung ginagawa sa mga budhi ng lahat ng mga taong iyong pinaglilingkuran. Nakikita sa iyong ginagawa sa tao mismo na ikay nakapaglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Ang ganda na sinabi ni Paul, we must keep on commending ourselves to every man's conscience. Other men are blind to the gospel, but we must all live faithfully for Jesus Christ. Huwag kang susuko, huwag kang manghihina. We must not let the world's darkness put out our light. Ang dilim ng sanlibutan. Nandiyan ang mga sari-saring mga masasamang mga bagay, mga masasamang mga katuruan, mga masasamang mga ideya. At minsan sila pa yung ini-interview. At kung wala kang sariling tindig, baka yung paninindigan niya ang iyong kunin. Kasi wala kang ang paninindigan, mahina ang iyong paninindigan. Kaya minsan pati maling mga panindigan, iyong nakukuha at iyong naa-adapt. Kailangan ikaw na mananampalataya ang iyong paninindigan ng iyong Panginoon. You are at the Master's pleasure. Right? Pag tayo nagsaserve sa ating Panginoon, ayon sa kagustuhan ng ating amo, hindi ayon sa kagustuhan natin. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. For Jesus Christ, hallelujah, is our Master. We must not let the world's darkness put out our light. Huwag masasapawan ng kadiliman ang liwanag na meron tayo para sa sanlibutang ito. Our message is greater than our ability, and it is not held up by our weakness. Yan po ang aking encouragement sa bawat isa. Kung minsan iniisip mo, mukhang mabagal tayo kumpara sa ibang mga samahan sa pagpapalaki at pagpaparami at pagpapayabong ng gawain. Ito po ang aking sasabihin, hindi po dumidepende sa ating kahinaan o sa ating kawalang kaalaman. It is not held up by our weakness. Yung paglago o yung pagkalat ng mensahe ng Panginoon. Our message is greater than our ability, and it is not held up by our weakness. Servants are weak. Yes, people
indeed are weak, yet Christ is our master and Christ is our message. Wala pong hina-hina dahil ang mensahe natin ay ang makapangyarihang Panginoon. Ang mensahe natin ng ating master, si Christ Jesus. Walang mahina dahil siya'y palaging malakas. Oh, hallelujah! Praise God! So we should not be disappointed or discouraged. Huwag kang manghina, kapatid, kaibigan. Huwag kang manghinawa at huwag kang malungkot. Because He is our master. Hallelujah, in our message. The parable of the sower, Mark 4:20-20. Ito po ang sabi, mga kapatid, Mark 4:2-20. I'm sorry. Reassure God's workers, the sower. Natatandaan nyo yung talinghaga na yung nagtatanim raw? Ano yung nagtatanim? Ito yung mga nagsishare ng gospel, nagsishare ng kabutihan ng Lord, yung goodness ng Lord dahil nangyari sa kanya, sinishare niya sa kapwa niya. Parang minsan walang nangyayari. Bakit? Ano ba sabi rito? Hindi naman po lahat ng lupa mataba. Tumutubo lahat ng tinanim. Yung iba nasa batuhan. Yung iba nasa tabing daanan. Yung iba mayroong pantinik. Nabuhay nga, nasakal naman ng talahib. O buhay man, sabay sila tumutubo ng talahib, yung sustansya ng tunay na tanim, hinigop na po nung talahib. Parehong buhay, wala naman bunga. Nakuha niyo po, mga kapatid, pero meron raw pong lupa. Narinig niyo, mga servants? Meron raw lupa. Nung tinamnan, daming tubo. Ang taba ng tubo, mga kapatid, daming bunga. Maka 100 beses, mga kapatid, hallelujah, mga bunga. Sure, merong hindi na bunga. Sure, may namatay na tanim. Pero ito, mga kapatid, magandang lupa, merong naging bunga. Huwag kang malungkot. Huwag kang manghina. Patuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Church, I tell you, some of His message, the seed will fall on good soil, hearts ready to receive them and will reap a harvest. O pag-harvest na masaya tayo, ani? Sino bang malungkot pag kami ani? Aani ka nung ang daming bunga na abukado, ang daming bunga, mga kapatid, nung mangga, etc. Masaya. Ang malungkot lang yung walang ani kasi hindi naman tumubo, namatay yung tanim. Even when the servants are weak, God's power shows itself through His weakness. 2 Corinthians 12:9-16 says, we may be afflicted. Nangagigipit ka ba? Sino nagigipit dito, mga kapatid? Oy, huwag kang matakot. Nangatitilihan ka ba? Nagugulimahanan ka ba? Ano sabi, mga kapatid, dito sa sinabi ni Pablo? Nagigipit ka man, nahihirapan ka man sa ngayon, hindi ka naman nawawalan. Palakpakan natin ng Lord. Nagigipit pero hindi nawawalan? Ikaw ba inuusig? Ay, huwag kang matakot. Inuusig ka, hindi ka naman pinababayaan. See? Ang ganda Inuusig ka nga, doon sa dulo, merong Lord na nakatapat na hindi nagpapabaya. Ano pa sinabi rito? Are you struck down? Nalupaypay ka ba? Narapa ka ba, kapatid? Nagkasakit ka ba? Hindi ka naman nasisira. You are perplexed, you are afflicted, but you are never out of hope. You are persecuted, but you are not. Hindi ka naman pinabayaan, kumbaga sa Tagalog. At sabi rito, if you are struck down, you are not. Hindi ka naman nadurog o parang papel na natunaw. Buo ka pa rin. Salamat sa ating boss. Salamat sa ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. But Jesus
Life will always shine through. Ano man mangyari sa'yo, may mga plano ka para nauudlot, huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Yung liwanag ng Lord pa rin ang siyang iilaw sa ating mga buhay if we let Him take complete control. Kailangan ibigay natin ang control sa ating amo dahil tayo ay lingkod. So sa pagtatapos mga kapatid, are we willing to be servant and give ourselves for others as Jesus did? Handa ba tayo ibigay ang ating sarili, tanggihan ang ating sarili para bigay natin ang ating sarili sa paglilingkod sa ating kapwa? Tulad ni Jesucristo ating Panginoon. Too often, we won't do lowly task. Paano ko gagawin yan, Pastor? Napakababang trabaho yan. Hindi ko magagawa yan. Or task others are supposed to do. Bakit ko gagawin yan? Gawain ng iba yan. So meron kang dahilan para hindi mo gawin, right? But the official, sabi nga rito, may say, I can drop letters, but I do not want to type it. Di ba ganun yung mga boss, no? Pwede akong gumawa ng pwede akong mag-drop na maraming liham. Bibigyan kita ng mga liham na magaganda, pero hindi ako magta-type niyan. Ikaw mag-type kung gusto mo. I-dictate ko na lang sa'yo. The clerk may say, I can do paperwork. Pwede ko po, sir, ako magta-type, pero wag ko niyo naman pagawa yung trabaho dito sa bahay ninyo. Ita-type ko po yung inyong sasabihing mga liham. Pero hindi ko po gagawin yung trabaho dito sa inyong bahay. Sa bahay niyo po yan eh. So may limitasyon. Sabi naman mga kapatid, nung nagtatrabaho sa bahay, the house steward may say, I can do housework. Sige, wag mo nang galawin itong mga ditong trabaho dito sa bahay. Ako nang bahala. Pero wag mo akong papatrabahuhin doon sa hardin, ha? Kasi ako na nga magtatrabaho dito sa loob ng bahay, eh. Wag mo na ako utusan doon sa hardin. Ay sabi naman ng hardinero, akong bahala dyan kasi ako yung hardinero, eh. Di ba? Pero wag mo papahawak sa akin yung basura, ha? So, ibig sabihin, ang tao, parang meron siyang hangganan lang. So, what would Jesus' attitude be dito sa usapang ito? Will we do a job if no one know we are doing it? Gagawin mo pa rin ba yung trabaho kahit na walang makakaalam sa gagawin mong yan? O dili kaya if we did not get any credit for it, or wala man magbigay sa iyo ng papuri, parangal, kasi ginawa mo eh. Di ba kadalasan nga, yung naglilingkod sa Lord, wala namang parangal, wala nang bayad, parang wala nga nakapapansin sa mabuti mong ginagawa. Ang tanong, gagawin mo pa ba? A servant works like that. Kahit walang pumapansin, walang nagbibigay parangal sa kanya o dili kaya nagbibigay ng bayad sa kanya, ginagawa pa rin niya ang dapat niyang gawin. And Jesus was a servant for your sake. Kanina mga kapatid, di ba? Tayo'y mga lingkod ng Lord alang-alang sa Kanya. Pero ngayon, si Jesus raw ay lingkod alang-alang natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala tayong tulak, kabigin. Talagang maganda talaga na maglingkod sa ating Panginoon. And His love demands that you become a servant for His sake. So kung ang Lord ay naging lingkod alang-alang sa natin, dapat rin tayo maging lingkod alang-alang naman sa Kanya. In the words of a hymn, tatapusin ko ang mensahe sa isang napakagandang lyric ng isang hymno. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all.